8 araw mula ngayon, posibleng iharap sa firing squad ang Pilipinang hinatulan ng bitay sa Indonesia, si Mary Jane Veloso. Pero ang kanyang pamilya at taga-suporta patuloy ang panawagan para mapigilan ito. May news to go si Von Aquino, exclusive. Hindi ako nag-aalala. Hindi ko sinasabi sa'yo kung ano man yung mangyayari sa akin. Alam ko na yun ang kagustuhan ng Panginoon Diyos. At naniniwala ako, natutulungan ako ng Panginoon Diyos. Kasi wala akong kasalanan. Nakausap ng kanyang pamilya ang Pinay death row convict sa Indonesia na si Mary Jane Veloso. Nagpasalamat si Veloso di lang sa pamilya kundi sa lahat ng sumusuporta. Nagpasalamat din ako sa lahat sa buong mundo para na hanggang silang tumulong sa akin. Kahit hindi nila ako kilala, pero naniniwala sila sa akin na wala akong kasalanan. Ilang araw na ring nasa Metro Manila ang kanyang mga magulang para paigtingin ang pangangalampag sa gobyerno at para manawagan ng tulong sa iba't ibang grupo. Ang lalong umiikling oras hindi naging dahilan para mawalan sila ng pag-asa. Hanggang sa ulit, tulungan nyo kami. Wala akong kasalanan na aking anak. Inosente na siya. Pero sadya raw mapait ang kanilang kinakaharap dahil halos wala silang magawa. Pinangaral ko yung mga yan na pag kayo naaway kayo, huwag kayo lalaban. Umuwi na lang kayo sa bahay. Nung nalaman ko pong nakakulong na po siya, hindi ko na po alam ang ginawa ko. Pinukpok ko na po yung ulo ko sa pader. 5 taon na mula nang mahulihan ng mahigit 2 kilo ng heroin sa isang airport sa Indonesia, ang bag na ipinabitbit lang umano kay Veloso. Paniwala ng National Union of People's Lawyers at ang grupong Migrante International, hindi naging maagap ang gobyerno at nadehado sa trial proceeding si Veloso. Binigyan po siya ng interpreter pero hindi po ito duly approved o kumbaga hindi siya rehistrado. Hindi po English yung primary or secondary na lengguwahe po nila at makikita po naman talaga natin na mayroong language barrier. Yung pong kapatid ni Mary Jane ay pupunta na, kasama po ng migrante na tutungo na po ng Indonesia. Sisikapin at talaga naman pong dapat silang magkita para matanong na rin po si Mary Jane maipaliwanag din sa kanya at maikwento ano na ang nagaganap dito sa ating bansa. Dati nang iginit ng DFA na hindi nagpabaya ang gobyerno sa kaso ni Mary Jane. May tulong din silang inihahanda para sa kanyang pamilya. We're setting up an education fund for her children here at the DFA. Sa ikalawang beses ay iaapela raw ng Philippine government sa Supreme Court ng Indonesia para muling buksan ang kaso ni Mary Jane Veloso. Sa April 25, nakatakda ang muling pagpapatupad ng execution ng Indonesia sa mga may kasong katulad ng kay Mary Jane. Sa ngayon, wala pang linaw kung may sapat pa bang oras para maisalba ang kanyang buhay. Von Aquino, GMA News.